Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Ang mantra ni Tanggol, kung sama-sama tayo, walang maiiwan, ay naging gabay ng kanilang pagkilos. Matatag ang kanyang tinig, hindi matinag ang kanyang paninindigan. Ngunit sa ilalim ng bawat salita, may nakatagong pangamba. Tahimik na takot na pilit niyang nililibing. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Eneng, pag-aatubili, mga matang umiiwas. Ramdam din ni Ramon at Bulldog, ngunit walang naglakas loob na magsabi. Sina Dulpo at Thanos ay tahimik na nagmasid, para bang ang hangin mismo ay may dalang hudyat ng paparating na unos. At dumating nga ang unos. Sa huling araw ni Santino, dahan-dahang ibinaba ang kanyang kabaong sa lupa. Bawat pulgada ay parang pako na tumutusok sa dibdib ni Rigor. Nakapikit ang mga mata, nakadiin ang panga, pilit niyang pinipigilan ang galit. Sa tabi niya, nanginginig si Marites, tahimik. Walang magawa. Biglang nagsalita si Rigor, malamig ang tinig. May maniningil, walang makakaligtas. Para sa kanya, ang kamatayan ni Santino ay hindi lamang pagkawala ng anak, kundi sugat na hindi na maghihilom. Samantala, nagsagawa ng press conference si Commissioner Medina. Inihayag ang tunay na resulta ng halalan. Si Jesus Nazareno Tanggol Montenegro ang lehitimong nagwagi. Sumiklab ang tuwa, umalingaw-ngaw ang bulwagan. Nanggitngit si Miguelito, namula ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Para sa kanya, imposibleng tanggapin ang pagkatalo. Sa tabi niya, tahimik ngunit balisa si Roberto. Nang dalhin ang usapin sa City Hall, tuluyan nang sumabog si Miguelito. Hinugot ang baril, pinaputok, tinamaan si Commissioner Medina sa balikat. Sigawan, kaguluhan. Sinubukan siyang pigilan ni Roberto, ngunit alam niyang bawat padalos-dalos na galaw ay lalo silang nilulubog sa dilim. Pagkatapos, palihim na ipinatawag ni Roberto si Rigor. Gusto niyang malaman ang progreso sa pagdakip kay Tanggol. Ngumiti si Rigor, malamig, may hawak siyang alas. Ang alas na iyon ay si Eneng, dahil hawak niya ang buhay ng ina nito. Malinaw ang kondisyon, sumunod o mamamatay ang ina. Durog ang puso ni Eneng. Mahal niya si Tanggol na parang kapatid. Si Ramon ay parang ama, sina Bulldog, Thanos, at Dulpo ang kanyang lakas. Ngunit ang kanyang ina, iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaglaban. Dugo o pagkakaibigan. Alin ang pipiliin? Tahimik niyang binuo ang plano. Walang nakahalatang kahit sino. Pinamunuan niya ang isang operasyon. Nakakuha sila ng ginto. Ngunit biglang nagsimula ang habulan. Pulis, trapiko, sigawan. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo. Sa unahan si Tanggol, sa hulihan si Ramon, tinitiyak na walang maiiwan. Sa wakas, nakatakas sila. Tagumpay. Nagdiwang sina Bulldog at Thanos. Maaari nang magamot ang ina ni Eneng. Luhaang nagpasalamat si Eneng. Mariin ang tinig ni Tanggol. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Kahit ipagsapalaran ang aming buhay. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Eneng. Ngunit sa kabilang panig, muling tumawag si Rigor. Inutusan niyang dalhin ang buong grupo sa Benaventure kinabukasan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan bawat hakbang ay may anino ng pagtataksil at kamatayan. Kung sama-sama tayo, walang maiiwan. Paulit-ulit na wika ni Tanggol. Malakas ang kanyang tinig, matatag ang kanyang paninindigan, ngunit sa loob ay may nakatagong pangamba at takot. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Eneng. Pag-aatubili, mga matang umiiwas. Ramdam din ni Ramon at Bulldog, ngunit walang naglakas loob na magsabi. Sina Dulpo at Thanos ay tahimik na nagmasid, para bang ang hangin mismo ay may dalang hudyat ng paparating na unos. Dumating ang unos. Sa huling araw ni Santino,
dahan-dahang ibinaba ang kanyang kabaong sa lupa. Bawat pulgada ay parang pako na tumutusok sa dibdib ni Rigor. Nakapikit ang mga mata, nakadiin ang panga, pilit niyang pinipigilan ang galit. Sa tabi niya, nanginginig si Marites, tahimik, walang magawa. Biglang nagsalita si Rigor, malamig ang tinig. Maniningil ako, walang makakaligtas. Para sa kanya, ang kamatayan ni Santino ay hindi lamang pagkawala ng anak, kundi sugat na hindi na maghihilom. Samantala, nagsagawa ng press conference si Commissioner Medina. Inihayag ang tunay na resulta ng halalan. Si Jesus Nazareno Tanggol Montenegro ang lehitimong nagwagi. Sumiklab ang tuwa, umalingaw-ngaw ang bulwagan. Nagngit-ngit si Miguelito, namula ang mukha, nanginginig ang mga kamay. Para sa kanya, imposibleng tanggapin ang pagkatalo. Sa tabi niya, tahimik ngunit balisa si Roberto. Nang dalhin ang usapin sa City Hall, tuluyan nang sumabog si Miguelito. Hinugot ang baril, pinaputok. Tinamaan si Commissioner Medina sa balikat. Sigawan, kaguluhan. Sinubukan siyang pigilan ni Roberto, ngunit alam niyang bawat padalos-dalos na galaw ay lalo silang nilulubog sa dilim. Pagkatapos, palihim na ipinatawag ni Roberto si Rigor. Gusto niyang malaman ang progreso sa pagdakip kay Tanggol. Ngumiti si Rigor, malamig, may hawak siyang alas. Ang alas na iyon ay si Eneng, dahil hawak niya ang buhay ng ina nito. Malinaw ang kondisyon. Sumunod o mamamatay ang ina. Durog ang puso ni Eneng. Mahal niya si Tanggol na parang kapatid. Si Ramon ay parang ama. Sina Bulldog, Thanos at Dulpo ang kanyang lakas. Ngunit ang kanyang ina, iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaglaban. Dugo o pagkakaibigan, alin ang pipiliin? Tahimik niyang binuo ang plano. Walang nakahalatang kahit sino. Pinamunuan niya ang isang operasyon. Nakakuha sila ng ginto. Ngunit biglang nagsimula ang habulan. Pulis, trapiko, sigawan. Iniwan nila ang sasakyan at tumakbo. Sa unahan si Tanggol, sa hulihan si Ramon, tinitiyak na walang maiiwan. Sa wakas, nakatakas sila. Tagumpay. Nagdiwang sina Bulldog at Thanos. Maaari nang magamot ang ina ni Eneng. Luhaang nagpasalamat si Eneng. Mariin ang tinig ni Tanggol. Gagawin namin ang lahat para sa iyo, kahit ipagsapalaran ang aming buhay. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Eneng. Ngunit sa kabilang panig, muling tumawag si Rigor. Inutusan niyang dalhin ang buong grupo sa Benaventure kinabukasan. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong kabanata, isang kabanata kung saan bawat hakbang ay may anino ng pagtataksil at kamatayan. Sumigaw si Ramon. Umatras ka, anak! Ngunit hindi umurong si Tanggol. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Eneng. Sabihin mo ang totoo, mariin niyang utos. Sa gitna ng putukan at kaguluhan, bumigay si Eneng. Sa luha, inamin niya, hawak nila ang nanay ko. Kung hindi ko kayo dinala rito, papatayin nila siya. Bawat salita ay parang martilyong tumama sa dibdib ni Tanggol. Galit, dalamhati, pagtataksil, lahat ay sumiklab. Ngunit higit sa lahat, naunawaan niya. Alam niyang hindi tunay na taksil si Eneng. Lumapit si Ramon, narinig ang lahat. Malalim ang hinga, mariin ang wika. Anak, hindi mo kailangang mag-isa sa laban. Nagkatinginan sina Bulldog, Thanos at Dulpo. Duguan, sugatan, ngunit tumango. Kasama mo kami, sabi ni Bulldog. Dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Bumagsak si Eneng sa kanyang tuhod, hindi sa takot, kundi sa bigat ng hindi inaasahang pagmamahal. Samantala, nagngit-ngit si Rigor. Mga hangal, sigaw niya. Tapusin sila. Ngunit huli na, dumating na ang mga pulis, alerto sa putukan. Nagkawatak-watak ang mga tauhan ni Rigor. Ang ilan tumakas, ang ilan nahuli. Si Rigor mismo ay naitali at isinakay sa ambulansya. Habang dinadala siya, nagtagpo ang kanyang mga mata at kay Tanggol. Isang tahimik na babala.
Hindi pa tapos. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Nakatayo ang grupo, sugatan, pagod, ngunit buhay. Lumapit si Tanggol kay Eneng. Mariin ang kanyang tinig. Kung sama-sama tayo, walang maiwan. Umiiyak na sumagot si Eneng. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na basta pangako ang kanyang mga salita, naging panata. Lumulubog ang araw sa Buenaventura. Alam nilang natapos ang isang labanan, ngunit malayo pa sa katapusan ang digmaan. May mga sugat pang kailangangang paghilumin, tiwala pang muling itatayo, at mga kaaway na hindi basta susuko. Nanatiling tanong, sa muling pagdating ng Unos, mananatili ba silang sama-sama o may muling bibigay? Iniwan ni Rigor ang malamig, walang awang babala. Papatayin mo ang mga kaibigan mo o makikita mong patay ang iyong ina. Hindi ito karaniwang banta. Patunay ito kung gaano siya kalupit, kung gaano siya kababa ang kayang gawin para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Rigor, nakasandalang ulo sa kanyang mga kamay, nakakurba ang labi sa kakaibang ngiti, hindi tiyak kung tuwa o kabaliwan. Sinabi niya kay Roberto, malapit na niyang mahuli si Tanggol. Puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Hawak niya ang alas na kayang durugin ang buong grupo. Para sa kanya, hindi ito karaniwang misyon. Isa itong personal na digmaan. Patunay na siya ang batas, siya ang kapangyarihan, at walang sino man, kahit si Tanggol, ang makakalaban sa kanya. Tahimik si Roberto. Nakinig, nagmasid, at sa kanyang katahimikan ay may pahintulot. Para bang hinahayaan niyang si Rigor ang gumawa ng lahat ng maruming gawain, basta't makamit ang kanilang layunin. At mula roon nagsimula ang tunay na dilim. Hindi na nag-atubili si Rigor na gamitin ang kanyang posisyon. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi para ipagtanggol ang batas, kundi para kontrolin ang tao, para durugin sila, para ipakita kung gaano sila kaliit sa harap niya. Malupit niyang dinakip si Aling Merna, ina ni Eneng. Iginapos niya ito, at mula roon nagsimula ang bagong kabanata. Mas madilim, mas walang awa, mas mapanganib. Pinahirapan si Aling Merna, ginawang pain. Bawat sigaw, bawat pagmamakaawa, bawat luha ay musika sa tainga ni Rigor. Dahil alam niyang bawat sugat, bawat patak ng dugo ay lalong bumabasag sa puso ni Eneng. Nang ipatawag ni Rigor si Eneng at ipakita ang kalagayan ng ina, gumuho ang mundo ng dalaga. Nanginig ang kanyang tuhod, nagdilim ang paningin. Nakatitig siya sa duguang mukha ng ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Nagtiis ng gutom, nagdoble ng trabaho, para lamang maiangat siya mula sa kahirapan. Bumalik ang mga alaala. Sa sandaling iyon, naglaho ang prinsipyo, nawala ang katapatan sa mga kaibigan, lahat ay gumuho. Isa na lang ang mahalaga. Mailigtas ang kanyang ina. Kahit kapalit ang dangal, kahit kapalit ang kaluluwa. Bumalik si Eneng kina Tanggol at Ramon na mabigat ang mga hakbang. Mabigat ang puso. Mabigat ang konsensya. Sinubukan niyang magsinungaling. Sinabi niyang malubha ang karamdaman ni Aling Merna. Kailangan ng gamot, kailangan ng pera. Nagsalita siya na may luha sa mga mata, halos hindi makatingin sa kanila. Ngunit hindi nag-atubili si Tanggol. Malinaw ang habag sa kanyang mga mata. Gagawa tayo ng paraan, mariin niyang wika. Tahimik si Ramon, ngunit matatag. Para sa kanila, kapatid si Eneng, at para sa kapatid handa silang gawin ang lahat. Mabilis nilang sinalakay ang isang tindahan ng alahas. Kumilos sina Tanggol at Ramon ng may presisyon, planado, mabilis na parang mga anino. Nakuha nila ang milyon-milyong halaga ng alahas, para kay Eneng, para kay Aling Merna. Ngunit paglabas nila, dumating ang mga pulis. Putukan, sigawan, kaguluhan. Nagsimula ang habulan sa mga lansangan. Bawat liko, bawat iwas sa bala, bawat segundo ay laro ng buhay at kamatayan. Sa wakas, nakatakas sila. Bumalik sila sa kanilang taguan.
Nasa harap nila ang mga alahas. Sa gitna ng pagod at adrenaline, nagsalita si Eneng na nanginginig ang tinig. Hindi niya alam kung paano siya makakabayad. Ngunit pinigil siya ni Tanggol. Sa harap ni Ramon at Bulldog, mariin niyang wika. Gagawin namin ang lahat para sa iyo, kahit ipagsapalaran ang aming buhay. Para kay Tanggol, hindi pera ang sukatan ng pagkakaibigan, kundi sakripisyo. Ang mga salitang iyon ay lalo pang nagdurog sa puso ni Eneng. Parang martilyo sa kanyang konsensya. Biglang tumunog ang telepono. Una itong tiningnan ni Tanggol. Nanlaki ang mga mata ni Eneng sa numero. Sinagot niya, umaasang maririnig ang tinig ng ina. Ngunit sa kabilang linya, malamig na tinig ni Rigor. Hawak pa rin niya si Aling Merna. Malinaw ang utos. Sa loob ng 1 oras, dapat silang pumunta sa Buenaventura, harapin ang kanyang mga tauhan. Kapag nabigo, mamamatay si Aling Merna. Nagpa siya ang grupo na pumunta. Ngunit nagduda si Bulldog, nasa mata na ng publiko sina Tanggol at Ramon. Gayunman, iginiit ni Eneng, dapat silang lahat magkasama. At sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong patibong, bagong yugto ng digmaan. Sumigaw si Ramon. Umatras ka, anak! Ngunit hindi umurong si Tanggol. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Eneng. Sabihin mo ang totoo, mariin niyang utos? Sa gitna ng putukan at kaguluhan, bumigay si Eneng. Sa luha, inamin niya, hawak nila ang nanay ko. Kung hindi ko kayo dinala rito, papatayin nila siya. Bawat salita ay parang martilyong tumama sa dibdib ni Tanggol. Galit, dalamhati, pagtataksil, lahat ay sumiklab. Ngunit higit sa lahat na unawaan niya. Alam niyang hindi tunay na taksil si Eneng. Lumapit si Ramon, narinig ang lahat. Malalim ang hinga, mariin ang wika. Anak, hindi mo kailangang mag-isa sa laban. Nagkatinginan sina Bulldog, Thanos at Dulpo. Duguan, sugatan, ngunit tumango. Kasama mo kami, sabi ni Bulldog. Dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Bumagsak si Eneng sa kanyang tuhod, hindi sa takot, kundi sa bigat ng hindi inaasahang pagmamahal. Samantala, nagngit-ngit si Rigor. Mga hangal, sigaw niya. Tapusin sila, ngunit huli na. Dumating na ang mga pulis, alerto sa putukan. Nagkawatak-watak ang mga tauhan ni Rigor, ang ilan tumakas, ang ilan nahuli. Si Rigor mismo ay naitali at isinakay sa ambulansya. Habang dinadala siya, nagtagpo ang kanyang mga mata at kay Tanggol. Isang tahimik na babala. Hindi pa tapos. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Nakatayo ang grupo, sugatan, pagod, ngunit buhay. Lumapit si Tanggol kay Eneng. Mariin ang kanyang tinig. Kung sama-sama tayo, walang maiwan. Umiiyak na sumagot si Eneng. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na basta pangako ang kanyang mga salita, naging panata. Lumulubog ang araw sa Buenaventura. Alam nilang natapos ang isang labanan, ngunit malayo pa sa katapusan ng digmaan. May mga sugat pang kailangangang paghilumin, tiwala pang muling itatayo, at mga kaaway na hindi basta susuko. Nanatiling tanong, sa muling pagdating ng Unos, mananatili ba silang sama-sama o may muling bibigay? Iniwan ni Rigor ang malamig, walang awang babala. Papatayin mo ang mga kaibigan mo o makikita mong patay ang iyong ina. Hindi ito karaniwang banta. Patunay ito kung gaano siya kalupit, kung gaano siya kababa ang kayang gawin para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Rigor, nakasandal ang ulo sa kanyang mga kamay, nakakurba ang labi sa kakaibang ngiti, hindi tiyak kung tuwa o kabaliwan. Sinabi niya kay Roberto, malapit na niyang mahuli si Tanggol. Puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Hawak niya ang alas na kayang durugin ang buong grupo. Para sa kanya, hindi ito karaniwang misyon. Isa itong personal na digmaan. Patunay na siya ang batas. Siya ang kapangyarihan. At walang sinuman, kahit si Tanggol, ang makakalaban sa kanya. Tahimik si Roberto.
Nakinig, nagmasid, at sa kanyang katahimikan ay may pahintulot. Para bang hinahayaan niyang si Rigor ang gumawa ng lahat ng maruming gawain basta't makamit ang kanilang layunin. At mula roon, nagsimula ang tunay na dilim. Hindi na nag-atubili si Rigor na gamitin ang kanyang posisyon. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay hindi para ipagtanggol ang batas, kundi para kontrolin ang tao, para durugin sila, para ipakita kung gaano sila kaliit sa harap niya. Malupit niyang dinakip si Aling Merna, ina ni Eneng. Iginapos niya ito, at mula roon nagsimula ang bagong kabanata. Mas madilim, mas walang awa, mas mapanganib. Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Kuyapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. Manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video.